Naku, ayan na, Inoue, nautakan sa promoter ni Casimero. Bistado na diskarte, kaya pala, Casimero, ganito na ang pinagagawa. Isang malaking pasabog ngayon sa mundo ng boxing, ang panibagong hakbang ng legendary promoter at dating kampiyon na si Koki Kameda. Lumalabas kasi na tila nakuha at nautakan nito ang ginagawang estratehiya ng kampo ni Naoya Monster Inoue. Marami ang nagtaka kung bakit unti-unti na isinasayos ni Kameda ang mga laban ni John Dariel Cuadro-Alas Casimero sa mas mabigat na kalaban laban sa mga nasitas ng 122 pounds. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Alam na pala ng kampo ni Kameda na hindi na magtatagal si Inoue sa Super Bantamweight Division at akyat na nito sa patungong featherweight o 126 pounds. Narito naman ang ultimatum kay Bam Rodriguez at ang plano sa 126 pounds ni Inoue. Mismong si Inoue na mga kakwento ang nagpahayag kamakailan na hindi siya nakatutok lamang sa paglaban kay Jesse Bam Rodriguez. Malinaw ang pahayag ng Hapon. Isasalin ko na lang mga kwento sa wikang Tagalog. Hindi ako nakatutok lang sa pagpaglaban kay Bam. Kaya kung sabihin ni Bam na gusto niya magpapatuloy sa pagpaglaban sa Bantamweight Division, isinasaalang-alang ko na rin ang hamon sa Featherweight Division. Pero kung magagawa ito ng bandang Pebrero, gagawin ko. Kaya dahil dito mga kwento, kitang-kita ang panlalambot ng plano ni Inoue sa 122 pounds. Lalo't kung hindi papalag si Rodriguez. Ngunit mga kwento, sa halip na maunahan, mas mabilis ang naging aksyon ni Koki Kameda upang ihanda si Casimero sa 126 pounds division. Isang hakbang na naglalagay kay Casimero sa mas paborableng posisyon. Pero bakit nga ba mas handa si Casimero sa featherweight kaysa kay Inoue? Kung pag-uusapan ng transition patungong featherweight o sa 126 pounds, napakalaki ng pakinabang at bintay ni John Dariel Casimero kumpara kay Naoya Inoue. Kaya naman narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit pabor kay Casimero ang timbang na ito. Una, natural na laki at lakas ng pukpok. Akomodasyon sa timbang. Sa mga nakalipas na buwan at taon, kitang-kita na mas natural para kay Casimero ang maglakad sa mas mabigat na timbang na hindi nawawala ang kanyang bilis at lakas. Pangalawa, power transfer. Habang si Inoue ay kailangan pa na mag-adjust ang kanyang katawan sa mas malalaki at matitibay na fighter sa 126 pounds. Si Casimero naman ay matagal nang nagipagsabayan sa mga sparring partners at kalaban sa mas mataas na timbang ng may bit-bit na pamatay na knockout power. At hindi natin kakalimutan na si Inoue dumaan na sa matinding pinsala tulad ng fractured orbital bone sa kanyang nagdaang mga laban na nagpapakita na nararamdaman na niya ang bigat ng nasa mas mataas na dibisyon. Habang si Casimero naman mga kwento ay kilala sa pagkakaroon ng granite chin at solidong frame na mas madaling umangkop sa featherweight na hindi nanghina sa weight train. Kaya naman mga kwento, dahil sa maagap na positioning ni Koki Kameda, mas mabilis na maaabangan ng kampo ni Casimero ang mga pangunahing pangalan sa 126 pounds. Kabilang na yan itong si Inoue. Mga kwento, sa pag-akyat sa featherweight ni Casimero, hindi kailangang maghabol ni Casimero sa mga kondisyon ni Inoue sa 122 pounds. Sa halip, doon na sa 126 pounds sa abangan ni Cuadro-Alas ang monster mismo, isang timbang na kung saan mas buo ang lakas, mas presko ang katawan at mas handa ang Pinoy fighter na mang-agaw ng corona. Kaya naku, Naoya, umanda ka na. Anino ng lona, nag-aapoy ang mga kamao. Bawat suntok may bigat na galing sa impyerno. Casimero, bagsik di mapigilan na delubyo. Inoue, tumpak na kidlat, presisyon ng isang halimaw. Sino ang mas malakas? Sa bakbaka ng bagsik at bilis tukoy aagos. Sino ang mas malakas? Hindi titigil hanggang may matira. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.